Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Si Mia ay hindi ordinaryong babae. Siya ay mausisa, mahilig sa pakikipagsapalaran, at palaging nangangarap na lumutang sa kalangitan. Siya ay madalas na nakahiga sa damuhan, pinapanood ang mga ibon na dumausdos ng walang kahirap-hirap na nagnanais na magawa niya rin. Isang maulan na hapon, habang ginalugad ang atik ng kanyang lola, napadpad si Mia sa isang mahiwagang bagay, isang pares ng kumikinang na pulang sapatos. Wow, ano ito? Itinaas niya ang sapatos mula sa isang lumang kahoy na baul. Ang alikabok ay umiikot sa gintong liwanag mula sa maliit na bintana ng atik. Habang hawak niya ang mga ito, kumikinang sila na parang may itinatago na sikreto. Napakaganda nila. Nagtataka, sinuot niya ang mga ito. Sa sandaling itali niya ang mga sintas, isang pangingilig ang dumaloy sa kanyang mga binti. Bago pa siya makapag-react, naramdaman niyang umangat siya sa lupa. Teka, ako lumilipad. Noon pa man ay pinangarap niyang lumipad, ngunit hindi niya akalain na mangyayari ito. Napakaganda nilo. I wonder. Ang pakikipagsapalaran ni Mia ay nagsisimula pa lamang. Maingat na tinali ni Mia ang kumikinang na pulang sapatos, tinitiyak na masikip ang mga buhol. Habang iginagalaw niya ang kanyang mga daliri sa paa, isang kakaibang sensasyon ang kumalat sa kanyang mga paa. Isang malambot, mahiwagang pangingilig, tulad ng maliliit na kislap na sumasayaw sa kanyang balat. Biglang lumakas ang panginginig, na parang isang alon ng enerhiya na umaakyat sa kanyang mga binti. Bago pa siya makapag-react, siya ay sumigaw habang ang kanyang mga paa ay umaangat sa lupa. Nangangatal ang kanyang mga braso habang umaalog-alog sa himpapawid. Ang kanyang kulot na buhok ay tumatalbog sa paggalaw. Lumilipad ako? Lumilipad ako. Ang mga butil ng alikabok ay umiikot sa ginintuang sikat ng araw habang si Mia ay marahan na umiikot. Ang kanyang refleksyon ay kumikislap sa isang lumang attic mirror. Noon pa man ay pinangarap niyang lumipad, ngunit hindi niya akalain na mangyayari talaga ito. Nagawa pa lang ni Mia ang kanyang unang hakbang sa isang bagong-bagong pakikipagsapalaran, isang bagay na magdadala sa kanya ng higit pa sa anumang naisip niya. Naramdaman ni Mia ang mahika ng sapatos sa kanya habang walang kahirap-hirap siyang pumailanglang palabas ng bintana sa attic. Nanlaki ang kanyang mga mata nang masilayan niya ang makapigil hiningang tanawin sa ibaba. Ang bayan, na dati ay pamilyar, ngayon ay tila isang maliit na laruang nayon. Ang mga bubong ay kumikinang sa ilalim ng ginintuang araw sa umaga, ang maliliit na batik ng mga tao ay gumagalaw na parang mga langgam, at ang mga palikulikong kalsada ay parang pininturahan ng mga linya sa isang mapa. Isang masayang hagikik ang kumawala sa kanyang mga labi nang itagilid ang kanyang katawan paharap. I can't believe this. Lumilipad talaga ako. Mapaglaro niyang sinipa ang kanyang mga paa, ang pulang sapatos na kumikinang sa mahika habang ginagabayan siya nito sa kalangitan. Siya ay pumikit ng isang beses, pagkatapos ay 2 beses, hinayaan ang hangin na dalhin siya ng mas mataas. Paikot-ikot at itinaas niya ang kanyang mga braso ng malapad na parang magaan ang pakiramdam katulad ng balahibo. Isang grupo ng mga ibon ang pumailanglang sa tabi niya na maganda ang pagpapapakpak ng kanilang mga pakpak. Napabuntong hininga si Mia sa tuwa at kinaya ang kanilang mga galaw, pinaglaruan ang kanyang mga braso. Oy, hintayin niyo ako. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang manginig ang sapatos. Napailing-iling si Mia at natumba. Wala siyang ideya kung paano mapunta. Nang malapit na siyang mabangga, nakita ni Mia ang isang malaking tumpok ng mga dahon ng taglagas. Sa isang huling twist, siya ay naglalayong para sa malambot na landing. Bumagsak siya sa mga dahon at tumatawa.
Determinado, nag-practice si Mia araw-araw. Natuto siyang magmaneho, mag-hover, at maging sumayaw sa hangin. Ang mga sapatos ay hindi mahika sa kanya. Ang mga ito ay isang sasakyan upang kabisaduhin. Isang araw, natangay ng malakas na hangin ang saranggola ng kanyang nakababatang kapatid. Nang walang pag-iisip, nag-zoom up si Mia at kinuha ito sa tamang oras. Maligaya siya sa kanyang ginawa. Napagtanto ni Mia na ang katapangan ay hindi tungkol sa pagbagsak, ito ay tungkol sa pagbangon muli. At sa kanyang lumilipad na sapatos, kahit langit ay hindi limitasyon. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.